Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Bureau of Broadcast Services sa direction po ng ating Bureau Director, Dindo Amparo Sanga, at sa patnugot ng Presidential Communications Office. Kasama po namin maglilingkod sa inyo ngayong araw na ito. Of course, sa ating pong Master Control, kasama natin si Ramilo Junela, sa ating Warcast, si Hero, at ang ating Executive Producer sa araw na ito, si Jerome Toledo. Kami po ay inyo nasusubaybayan at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Kaya na rin sa ating YouTube channel. I-type nyo lang sa inyo pong YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan po sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating shortwave transmitter sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast through the facilities of Voice of America. So yun po ang iba't ibang mga pamamaraan, platforms na pwede po nyo masubaybayan, mapakinggan live ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Of course, including po dito sa sa Global na Tayo. At patuloy pa rin po tayo nakatutok sa mga iba pang mga kaganapan. Pero bago tayo dumako sa pag-uusapan natin at tatalakayin natin ngayong umagang ito, of course, patuloy pa rin tayo nakatutok dito sa kaganapan sa Middle East. For example, ito pong 15 Pilipino seafarer na nasa kamay po ng Iranian Revolutionary Guards. No? Ayon po sa Department of Migrant Workers, nasa ligtas na kondisyon naman po sila, nasa mabuti silang kondisyon. At nakipag-ugnayan na po ang Department of Migrant Workers sa pamilya ng mga Filipino seafarers na ito, 15. Pero bukod po doon sa 15, meron pa hong 3 Filipino seafarers sa Algeria na tinutulungan din ng Department of Migrant Workers sa kaso kanang kinakaharap doon sa bansang Algeria na yan, yung 3 Filipino seafarers na yan. At patuloy pa rin ng legal assistance na ibinibigay ng gobyerno through the Department of Migrant Workers, lalo na yung pag-retain ng mga abogado dun sa Algeria para matulungang ma-hurdle itong legal issue na ito ng 3 nating kababayang Filipino seafarers na kasalukuyang pang haharap sa kaso sa bansang Algeria. Ayan. So nakatutok pa rin po tayo dyan sa mga kaganapan na yan sa Middle East. Pero of course, tututukan din po natin yung mga nangyayari dito sa loob ng ating inang bayan. For example, ito pong nagkaroon po kasi ng pagkakataon o nagsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development noong pong Abril 22. Ito pong committee na ito, pinangungunahan nito ni Senator Rapi Tulfo. Ano po? At dito sa committee hearing na ito, lumabas yung issue na 555 scheme. Okay? Ano yung 555 scheme? Yan po yung ginagamit ng ilan na, pinaniwalang ilan na mga employer o sabihin na natin nagbibigay ng trabaho sa ating mga gawa, nagiging biktima para hindi ma-permanente sa posisyon yung isang manggagawa. Therefore, pag hindi na permanente, hindi maibibigay yung nararapat at sapat na benepisyo para sa isang permanenteng manggagawa as compared dun sa halimbawa contractual o JO or something like that. So po dyan medyo talagang tinutukan ng gusto ni Senator Tulfo ito at kinausap niya dito, isinalang dito ang Department of Labor and Employment. Now, para makuha naman natin ang panig dito ng Department of Labor and Employment, para mas maliwanagan tayo ng mas mabuti, makakuha tayo ng tamang direksyon tungkol sa usaping ito na 555 scheme na ito, minarapat po namin makausap ang Department of Labor and Employment through the Bureau of Labor Relations ng DOLE. Kasama po natin ngayon sa linya ng komunikasyon ng ating butihing Director 4 ng Bureau of Labor Relations ng Department of Labor and Employment. Walang iba kundi si Attorney Arturo Alfonso Herbosa.
Magandang umaga po, Director Herbosa, at si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga, Sir Ray, at magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Maraming salamat po, Attorney Herbosa, Director Herbosa, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin dito sa ating programang Global na Tayo. So, nagsagawa ng committee hearing si Senator Rapi Tulfo regarding po dito sa 555 scheme. Okay, may nabanggit po ako tungkol sa 555 scheme kanina, pero para mas detalyadong paliwanag sa mga nakikinig sa atin ngayon, ano po ba ang talagang detalyadong paliwanag dito sa 555 scheme na ito, Director Herbosa? Sige, salamat sa opportunity na mapaliwanag itong 555 o yung ENDO. No? Medyo malalim-lalim lang na diskusyon to, no, para maintindihan ng lahat kung ano ibig sabihin ng 555. Yung 555 na yan, ang dinidescribe niyan ay yung 5 months contract na binibigay sa mga empleyado para wag nga nila makuha ang tinatawag na regular status of employment. Nasa batas kasi natin na ang empleyado ay pwedeng dumaan sa tinatawag na probationary period of employment. At dito sa probationary period of employment na to, ito ay 6 months or 180 days. Ang mas tamang paraan para bilangin yan on the number of days, not on the number of months. No? So 180 days. So 180 days na yun, pag ikaw ay na-hire ng isang kumpanya, mahalaga na masabi sa'yo ng kumpanya, ano ba ang yung mga dapat ma-accomplish para mabigyan ng regular status of employment. At during that period of 180 days, ikaw ay dapat binibigyan ng performance assessment para alam mo kung nasaan ka. Pagdating ng mga pang-4, pang-5 buwan o yung mga bandang 150 days, ikaw ay dapat bigyan ng assessment at mapaalam sa'yo kung ikaw nga ay pumasa para magkaroon ng regular status of employment. At pag ikaw ay hindi pumasa, ikaw ay dapat bigyan ng kaukulang notice at ikaw hindi na magpupursige sa iyong pagka-empleyo sa kumpanya. No? Dahil ikaw ay hindi nakapag-accomplish ng mga standards para ma-attain ang regular status of employment. Yan ay legal, yan ay nasa batas. No? Ngayon, itong mga contractors, no, or service contractors, ginagamit yung paraan para huwag makuha yung tinatawag na regular status of employment, pero tinatamad silang magbigay ng assessment. So ang ginawa nila, binigyan na lang ng contract of employment na merong period of 5 months. Okay. Again, legal sa batas ang magkaroon ng kontrata ng employment na tinatalaga ang haba ng iyong employment, no? Yung tinatawag na employment contract with a term. So pwede kayo mag-agree na 5 months lang, 3 months lang, 8 months lang, 7 months lang. Depende sa kung ano yung pangangailangan ng kumpanya at ano yung pangangailangan ng empleyado. Kung bari, ang kailangan lang naman nila may mag-substitute sa naka-maternity leave. So pwede siyang kumuha ng empleyado for the period of the maternity leave. Legal naman yan. So again, ginamit nila yung pamamaraan na legal sa isang bagay na hindi maganda. So ang ginagawa nila, 5 months, kasi sa batas, pag yung employer, ang pagka-employment mo ay lumampas ng 6 months, no, nang ikaw ay hindi nabibigyan ng assessment o hindi nasasabihan ikaw ba irregular o hindi ka pumasa regular, automatic yan na magiging regular employment. Okay. So ang ginagawa ng mga masyadong madudumi ang pag-iisip, bigyan na lang natin ng 5 months contract para hindi lumampas sa 6 months. So nung unang in-implement ito ng mga karumal-dumal na employer na to, ang ginagawa nila 5 months lang, hindi ka na i-hire ulit. Okay. Nahanap na ng iba. Kasi sabi rin sa batas, pag lumampas ka ng 5 months, whether continuous or broken, i-consider ka nila regular employment. So one time lang. No? Ngayon, dahil masyadong mauutak ang mandisyosong pag-iisip, ang ginawa nila ngayon, mahirap kasi mag-hire ng ng hindi ka na ng mga tao na hindi mo na hina-hire ulit, no? Mahirap mag-keep ng database. Napaalam nga sa amin ni Senator Tulfo na ang mga ginagawa ng ibang kumpanya, 5 months, ang pangalan mo Jose Reyes. Bibigyan ko ulit ng 5 months, ang pangalan mo Pedro de Guzman na. Ganun? Iba na. Uy. Diba? Oo. So, isang bagay na aming titignan sa aming mga inspection. At
hindi magandang ano yan, hindi magandang pamamaraan, no, ng pag-e-employo ng mga tao, dahil ito ay sadyang niloloko lang naman yung tao, no, na na para ka magkaroon ng empleo sa amin, dapat kang pumirma ng 5 months, 5 months, 5 months lang. So yan yung tinatawag na kasi end of contract, Yes. pag end of contract, tapos na. Pwede kang bigyan ng ibang trabaho, pwedeng hindi. Pero kung bigyan ka ng trabaho na ang pangalan na ginagamit, yung pangalan mo pa rin, meron kang karapatan dumulog sa NLRC, no, at humingi ng tinatawag na regularization. Dahil na-exceed mo na yung 6 months. Pero kung iba yung pangalan, Oo nga. mahirap nga naman. Teka. Pwede makita na ibang tao to kahit naman Pero hindi, di ba? pero Director Herbosa, pumapayag naman, meron ba kayo nakita mga kaso ng ganito na gumagamit ng ibang pangalan para maiwasan nga po, di ba? 5 months tapos i-hire ka ulit, another 5 months pero iba na yung pangalan mo. Pumapayag yung mga empleyado? Sa totoo lang, wala pa ako nakikita ng ganyan. No? First time ko narinig yan kay Senator Tulfo na maganda namang nabanggit niya para matingnan namin ng maigi. Sabi nga ni Senator Tulfo, kung kapit sa patalim, hindi ako magugulat, no? At hindi rin siya nagugulat na pipirma yung mga tao. Yun, no? Kasi kapit nga sa patalim. Pero siyempre, pag kumakapit ka sa patalim, pwede kang magkasugat. So, yun lang. So, ang ano lang namin sa mga humahanap ng mga trabaho, maging alerto sa mga ganitong pamamaraan at wag payagan na sila ay mabiktima. No? Ngayon, nabanggit din nung aming undersecretary na nandun sa hearing na ang pwede namang dalawa naman ang pamamaraan para mapigil to. No? Ang isa ay yung tinatawag namin inspection, kung saan ang aming inspector ay pumupunta sa mga establishmento at tinitingnan, no, kung itong mga bagay na to ay nangyayari, no, at iba pang mga bagay-bagay na rini-require na meron dapat ang isang establishmento. Pero ang isa pa ay ang pagdulog sa NLRC para magreklamo, no? Alright, okay. Dahil pag hindi ka naman magrereklamo, hindi naman natin hindi magiging kumpleto ang pagpuksa sa mga ganitong pamamaraan, no? Maaaring may makalusot sa compliance, hindi naman tayo magugulat na siyempre ilan lang naman ng aming inspektor, parang mga mahigit kumulang 1,000. Ilan ang establishmento sa buong Pilipinas na ini-inspect nila. At siyempre, meron din mga pamamaraan para ma-circumvent din ng ang inspection, katulad ng mga paggamit ng iba-ibang libro, di ba? Paggamit ng iba-ibang payroll na minsan nakakalusot. Pero pag ito'y nakalusot, dapat hindi dapat tumigil sa dun lang, ay nakalusot eh. Maganda sana kung magkatulungan kami dun sa mga empleyado na mag-file din sila ng mga cases. Yes. No? At kunwari, kahit mahuli na ng Department of Labor, kasuhan din nila para no? Kasi wala rin naman kaming mandando, no? Na magbigay ng parusa nang hindi dumadaan sa due process. No? At ang due process dyan ay pumunta ka sa NLRC, magreklamo at magkaroon ng desisyon na dapat ma-implement. No? At doon sa desisyon, maaaring may mga may mga ibang award like damages, ganyan. So, importante yun. No? Nagulat lang ako na nung sinabi yun ni Undersecretary Bitonio, ang reaction ni Senator Tulfo ay, are you serious? No? Are you kidding me? We are not. No? we are not. Mahalagang component ng pag-i-ensure ng compliance ang case disposition, ang case resolution at case disposition. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa inspection at sa compliance ng kumpanya dahil pag hindi nga nag-comply, ano pa ang paraan? Yan ay ang pagdulog sa mga ahensya no, kung saan ito ay rini-resolve. No? At yan ay ang NLRC. At pinadali namin ang pagpunta sa NLRC na meron kami tinatawag na single entry approach na na pwede ka magreklamo online, pwede ka magreklamo ng tawag lang, pwede ka pumunta sa opisina at magsabi ng iyong mga rinireklamo. Pero Director Herbosa, bakit nga ba iniiwasan yan ng isang employer o ng isang commercial na mag-hire o ng mga service agencies na ito na mag-hire o hayaang maging permanent yung kanilang mga empleyado? Ito ba dahil sa mga benepisyo na tatanggapin ng
empleyado sa kanila kaya iniiwasan nila itong maging permanent employee sa kanila? Yan ang bagay na hindi ko rin masyadong maintindihan. No? Siguro yan ang pinakamalapit na explanation kung bakit nila ginagawa ito. No? Siyempre, pag 5 months lang, walang tinatawag na tenure, hindi ka mauobliga na taasan yung sweldo, dala ng matagal-tagal na nagtatrabaho sa yung tao at kung ito ay matanggal, dahil sa mga rason na pwede mong gawin, no? Kumukha ng retrenchment o redundancy, ang separation pay niyan, kinukompute sa dami ng taon na nagtrabaho sa yung tao, di ba? Pero malinaw naman ng batas na whether continuous or broken. So kahit matigil yan, di ba, bibilangin pa rin yung nakaraan na serbisyo. So, ang iniisip ko nga siguro pagbigay ng salary increase, di ba? Or isang hindi magandang para wag makasali sa union kung may union. Isa pa yun, oo. Yun. Yun ang pinaka hindi magandang resulta ng practice na to. No? Pero sa totoo lang, no, kung iisipin mo, ano ba ang rason bakit ko gumagamit ng labor ng subcontractor, di ba? Ang mga kumpanya gumagamit ng mga subcontractor dahil mabilis, di ba? Mabilis, may tao agad. At kung may umalis, madaling palitan. No? Kung wari ako ay isang kumpanya na may bagong produktong gustong ilabas sa market, kailangan ko magawa ng promotional campaign. Kailangan ko mailabas siya within the next 6 months at baka mauna sa akin ang competitor ko. Pag ako'y mag-hire pa ng mga promodizer ko directly, aabutin siguro ako ng 3 hanggang 5 buwan para makapag-hire ng isang tao, di ba? Kasi dadaan pa yan sa interview, pag-aaralan pa yung resulta ng interview, papa-background check mo pa, papa-APE mo pa, di ba? Matagal. Pero ang mga service contractor, handang magbigay agad sila ng mga tao at saka skills, no? At saka mga equipment as soon as magkapagpirmahan ko ng kontrata. So, agile sila, mabilis. So, yan ang rason kung bakit nagagamit ang mga service contractor, di ba? So ang nangyayari niyan ay kung ikaw service contractor, di ba? Ang gugustuhin mo, yung tao mo, nasa sayo ng matagal na panahon. At gusto mong regular dahil ititrain mo yan eh. Ititrain mo yan on a particular skill, di ba? And most of the open done not, you train them for multiple skills because whatever the client will need, kailangan maibigay mo. So it makes no sense in taking them in for only 5 months and then letting them go, no? Because you will end up spending more training these people, di ba? So, ngayon, ang problema mo, bakit nga po pwede? Ba't pa rin ginagawa? Kasi, ang ino-offer lang nila, warm body. Yan ang tinatawag na labor-only contracting. Yan ay bawal sa batas. Diba? Yan ang, kasi pag ang binibigay mo, tao lang, walang skill, walang equipment, walang expertise, diba? Yan ang tinatawag na labor-only contracting. Yan ang bawal sa batas. Kaya 2 bawal ang ginagawa nila. Number 1, nag-i-engage sila in labor-only contracting. At number 2, sinicircumvent nila ang laws on security of tenure dahil nagpa 5 months nga sila. Alright. So yun ang kailangan mapuksa nila. At tama naman si Senator Tuto na dapat tutunan talaga namin ito. No? Kasi una kung bawal sa batas, pangalawa, maraming nabibiktima. Alright. Now, going forward, Director Herbosa, tulad na nabanggit nyo, tama rin naman yung nabanggit ni Senator Tulfo, Rapi Tulfo. Ay, ano pong mga susunod gagawin na hakbang o dagdag na hakbang ng Department of Labor and Employment, particularly ng sabihin natin ng Bureau of Labor Relations o ng Department of Labor and Employment as a whole para po ma-address itong 555 scheme na ito? Oo. Unang-una, yan ay trabaho ng aming Bureau of Working Conditions, no? Na pinapangunahan ng aming magaling na director, si Atty. Alvin Curada. At nasasaklawan nila ang aming Inspectorate Division. At ang aming inspector ay nakakalat sa lahat ng region ng bansa, no? Sa aming mga regional officers. At sila ay regular na nagpupunta ng inspection of establishments. Ngayon, pwede sila mag-inspect on their own. Di ba? Meron kaming zonal process by which we identify zones where establishments are and we conduct inspections there. Pwede naman by complaint, no? Pag may nagreklamo, pwedeng puntahan yun, no?
at kung ano, mayroong mga insidente, yung pangyayari na dapat mabigyan ng kaukulang inspeksyon. Siguro kailangan namin paigtingin ang inspeksyon, no, mas maging masusi at malalim ang pagtingin sa mga records ng kumpanya, sa pag-interview ng mga tao, at siguraduhin alamin ang perspektibo din ng mga manggagawa. No? Nilinaw din yan ni Senator Tulfo na ang kausap lang daw ng inspector yung HR, no? Hindi naman totoo yung kasama sa proseso namin na laging mayroong employee representative na kailangan. Ako ay nasa pribadong sektor at nai-inspectan yung pinagtatrabahuan ko. Alam kong hinihingan ako ng employee representative. Diba? Okay. Kung may union, yung union, no? Yung representative ng union. Kung walang union, basta't sinong empleyado ang mapili ng rank and file employees na kumatawan sa kanila. So yun ang isang mahalaga. Ang importante maging mas masusi ang aming kung sinabi nga niya na iniiba-iba yung pangalan, talagang titingnan na namin yung mga kontrata ng mabuti at aalamin kung ito ba ay parehong taong iba lang ang pangalan. Meron din mga binanggit si Senator Tulfo ng mga establishments, hindi ko nababanggitin, pero yun ay i-inspect din namin kasi we will consider the statement of Senator Tulfo as a complaint, no? That will require inspection. So yun, kami naman tuloy-tuloy na papatibay ng aming inspectorate division. Ngayon, ang gusto ko lang ilinaw, dalawang component ng inspection. No? Hindi naman lahat na ini-inspection namin na may accounting violation, ipapasar namin agad. Counterproductive naman yun, di ba? Nag-i-enforce ka na compliance, nawawalan naman ng trabaho mga tao. No? Yes. Kung ang pagkakamali hindi naman ganun at correctable, di ba? Meron kami tinatawag na TAB or Technical Advisory process, no? So dito sa Technical Advisory process, sinasabi namin ito mga kamalian nyo, pwede nyo pa namang ayusin to. No? Ayusin nyo lang to, babalik kami dito na sana ang pagbalik namin maayos na. Di ba? Ngayon, pagka hindi na ayos, doon siguro magkakaroon ng problema, magkakaroon ng compliance order. No? Ayun. So yun yung Ngayon, mabalik tayo doon sa 555. Ano ba mangyayari pagka nahuling may 555 isang labor contract? Lahat ng empleyado na nandun sa 555 scheme na yun ay i-consider empleyado na nung principal. Okay. Yan tinatawag na regularization, di ba? So makikita, at kahit ikaw ay lehitimong subcontractor, pag ikaw ay nagpa-555, automatic labor-only contractor ka na. Alright. Diba? Okay. At pag ikaw ay labor-only contractor, ang mga empleyadong tinalaga mo sa isang kumpanya ay magiging empleyado na ng kumpanya. So mabubukulan yung kumpanya na gumagamit ng mga kontrakto na to at mabubukulan din yung ahensya dahil ang finding ng labor-only contracting, maaari magkaroon ng karampatang mga damages at saka mga ibang pang penalty. So yun po ang mangyayari. Siguro marahil masabi ko rin merong Article 303 sa Labor Code, no, na sinasabi doon na kung ikaw ay mahuling nagbabiolate ng labor laws, maaari ka rin i-demanda sa regular courts, no, at magkaroon ng karampatang imprisonment. Diba? Hindi lang masyadong na bibisita yan, no, at na i-implement dahil siyempre pagka nagkaayos na, okay na, di ba? Dahil yun naman din ang isang kakaibang pamamaraan din sa dynamics ng labor relations, meron laging kwang, no, para magkasundo, no, tinatawag na settlement, di ba? Pero kung wala at inabuso to, meron talagang provision sa labor code na maaaring gamitin para talagang mabigyan ng penalty mabigat ang lumalabag sa labor code. Pero ito, Director Herbosa, itong 555 scheme, siyempre, iba yung 555 scheme sa nababanggit po ninyo na labor contracting. Tama po ba yun, Director Herbosa? Pamamaraan yan para makapagkaroon ng labor-only contracting scheme. Yung 555. Na siguro sa tingin nila profitable. No? Dahil hindi ka nga nagtataas ng sweldo, hindi ka kailangan magbigay ng benepisyo dahil 5 months lang sa yung tao. Ganun.
So yun yung pamamaraan yan para ang labor only contracting ay mas lalong lumaki ang kita ng mga karumal-dumal ng mga taong nag-i-engage Pero dito sa pero Director Herbosa, nabanggit nyo kanina, okay, ginagawa naman talaga ng sabihin natin ng kumpanya o nung service providing agency na nagbibigay ng kontrata sa mga kukunin nilang sabihin na nating empleyado na nakalagay is hanggang 5 months ka lang. So ibig sabihin ano 'yun? Allowable 'yun under the law. Tama po ba 'yun? Under the law, allowable yun. No? But if you take everything into context, no? Bakit 5 months lang kung ang kontrata niya ay 1 year? At bakit systematic ang paggamit ito? Yan ang badges of badges of legitimacy na yan, di ba? Parang bakit hindi mo ba maging regular empleyado mo? Ibig sabihin, sinicircumvent mo yung karapatan ng taong yun na magkaroon ng security of tenure. Ang security of tenure is a fundamental right, human right yan. So pag gini-circumvent mo yan, ikaw ay nagbabiolate ng human right. So, do you think, Director Herbosa, bukod sa ginagawa ng Department of Labor and Employment at ng ika nga po ng iba pang sangay ng kagawaran ng paggawa, katulad po ng hinahawakan po ninyong opisina ngayon, do you think there's also a need to amend or revise yung mga batas na ito under the labor code sa mga labor practices natin na para walang karapatan ng isang service providing agency na mag-alok ng 5 months to 6 months, dapat 1 year kagad, parang ganon. Or at least hindi siya dapat mag-offer ng kontrata na 5 months lang sa isang manggagawa. Oo. Well, kung titingnan niyo yung labor code, ang nagko-cover ng prohibition against labor-only contracting, no? At saka yung pag-allow ng subcontracting, Articles 106 hanggang 109 lang. Medyo kulang siya, no? So ang nangyayari, nasa implementing rules na lang na ilalagay lahat to. At hindi siya masyadong effective, no? Kasi limited lang. Ang pwede mo lang naman gawin sa implementing rules ay kung ano yung nasasaad sa batas. So wala naman nasasaad sa batas na 555, di ba? So mahirap, no? So ang kailangan lang natin ilagay sa batas of course, ang pag-circumvent ng security of tenure. Kahit naman wala sa batas, yan ay nasa konstitusyon. Pwede sabihin yan. Pwede rin banggitin doon na ang taong nakapagtrabaho na ng sobra sa 6 months ay magiging regular employee na. Dahil nasa ibang provision naman yun ng labor code. No? So, pero ganun lang ang pwedeng gawin. Pero kung may batas nga na ipagsasama-sama na talaga lahat ng mga bagay-bagay na dapat ipagbawal sa pagdating sa contracting out of work, mas madaling ma-implement. Okay, sa datos po ba ninyo, Director Herbosa, ilan na po ang mga service contracting agencies na nasampahan ng kaso at tuluyan na ipasara dahil dito sa mga 555 scheme na ito? Madami-dami. Wala lang sa akin yung datos, no. Hiningi rin sa amin ni Senator Tulfo yan at ibibigay din namin yan. Pero sa nakita kong datos na medyo madami-dami rin ang mga desisyon ng aming mga regional offices na merong labor-only contracting. No? So, ibig sabihin, may nakita yan na ang bibigay mo ng tao ay hindi pumapasa, no, sa standard ng subcontracting which is allowed by law. At ito ay bumabagsak sa tinatawag na labor-only contracting which is prohibited. No? At meron din nakita ko ng mga findings na regular sa mga empleyado. Hindi ko lang wala lang sa akin yung exact number pero medyo marami-rami yan nung nakita ko, para umaabot yan sa libo over time. Tapos mayroon din datos galing sa NLRC na kung saan yung mga pagkakataon na may nagreklamo, meron ding datos yan na marami-rami na rin ang desisyon ng NLRC, no, na nakita nila na may labor-only contracting at nakita nila na dapat i-regularize yung mga empleyado ng reklamo. Well, of course, pero alam nyo, Director Herbosa, ang kinakatakot ko dito, kinagulat ko, para ma-hire ulit yung isang empleyado na na-hire na, dahil sa maganda yung
capability and skills niya, i-hire siya ulit for another 5 months pero ibang pangalan, yun ang medyo Oo, talaga. nakakaano Kahit yun, di ako, ba, Director? Oo. munti ako mahulog sa upo ako nung sinabi ni Senator Tulfo yun. Dahil hindi ko akalaing ang mga Pilipina ay aabot sa ganung hantungan ng kasamaan. No? Mhm. Na harap-harapang lolokohin mo yung tao. Oo nga. Hihingi mo pa yung permiso na, uy, pwede ba kitang i-hire ulit? Pero iba na pangalan. Yun na nga eh. Oo. Parang sobrang kakapalan naman ng mukha. Na yung empleyado ay tahasa mong niloloko sa harap nila. Mhm, Di ba? mhm, At ang kalungkutan dyan, yung nga sinabi ni Senator Tulfo, na pag kumakapit ka sa patalim, ipipirma ka ng kahit ano, no? Sana huwag naman. No? Opo. Sana huwag naman. Oo. At siguro sa pagkakataon na to, no, isisingit ko lang dahil ito rin ang aking mandando naman sa Department of Labor, pag-itingin ng pag-uunyon. Mhm, mhm. Nangyayari itong mga ganitong pag-aabuso sa mga lugar na walang unyon. Mhm. Di ba? Kaya kami pinapalaganap namin ng pag-uunyon, di ba? Mhm, Pag may union kasi sa isang establishment, may mapupuntahan yung tao para humingi ng abiso. Yes. At oo. may mga boses na pwedeng magsalita na sabihin na, huwag niyo namang gawin yan. Mhm. O gawin niyo yan, magre-reklamo ka sa Department of Labor. May iwasan yung pagkakataon na ikaw ay kumakapit sa pagtalim. Di ba? Mhm, mhm. So yan ang mahalaga yan para matulungan ng Department of Labor na mapag-comply ang mga kumpanya at saka maging maayos ang labor relations system natin, di ba? Ang masakit. Katulad ng usapang sweldo, di ba? Paano mo mapapataas ang sweldo ng mga empleyado? Hindi naman laging kailangan minimum wage lang ang kinita ng mga tao, di ba? Umaasa sa pagtaas ng minimum wage, either through the regional tripartite wage boards or through legislated wages, no? Ang sa totoo lang, collective bargaining ang pinakamagandang paraan para tumaas ang sweldo at benepisyo ng mga empleyado. At ang collective bargaining ay nangyayari lang pag may union. No? Yes. Pag may Oo. union sa isang establishment, ang union ay papayagan ng batas na umupo sa harap ng employer nila at makipag-bargain ng ano ba ang tama at kaukulang Pero Director Boss, sweldo na matatanggap nila. pero Director Boss, since na napag-uusapan na po natin yan, no, yung kahalagahan ng pagtatayo ng union sa isang kumpanya. May mga kumpanya ba na outright sinasabi sa mga employee, ng mga prospective o yung mga nag-a-apply o tatanggapin nila bago nila tanggapin, sasabihin, isang kasunduan natin ito, unawaan na hindi kayo pwede magtayo ng union. May mga ganun po ba na mga instances? Wala pa naman akong nakikita, no? Pero yun talagang tahasang sinabing ganun. No? Pero maraming pamamaraan para ma-discourage. Oo. Diba? Isa na yung nagbibigay ng mga signing bonus, di ba? Yung pag ikaw ay pumirma sa kontrata, may bonus ka agad. Pwede nakatago dun sa condition ng bonus. Nasa small print, no? Nasa small print na gano'n. Oo, nasa small print na yun, di ba? Yung iba naman, may mas magandang pamamaraan, no? Meron sila mga tinatawag na asosasyon o club, no? Para ang mga tao ay wag ganahan na mag-unyo kasi may asosasyon naman, nakakausap naman namin kayo, may benepisyo naman kayo, di ba? Meron kayong liga, kada taon, meron kayong ganyan. Isa rin pamamaraan yun, no? Na maganda naman siya in the sense na bibigyan ng benepisyo yung mga tao. Pero isang isang patagong pamamaraan, di ba? Na ikayo ay nadi-discourage mag-union. So, hindi naman pwedeng ang kumpanya magsabi, uy, mag-union kayo, ganyan-ganyan, di ba? Kasi naman aaring lumabas naman na magkaroon ng company union. Pero ang dapat lang, pag mayroong initiative ang mga empleyado na magtayo ng union, pabayaan lang. Wag na makialam, di ba? Pabayaan na lang. Kung may mga magsasabi na niloloko sila, pabayaan lang na sila magkaayos ng, wag na makialam. Alright. So, yun lang ang aking sa batas nga ang tawag sa employer pag ang mga union ay nag-uusap-usap at nagtutunggalin para maging bargaining representative. Ang empleyado, ang employer ay bystander lamang. Tambay lang. Manonood lang siya. Okay. Ang iba nakikialam. So yan ay isang paraan din, no? Para wag makapag-union, makikialam, guguluhin, magkakaroon ng
fragmentation among the workers. Diba? Yun ang yung mga indirect ways of discouraging employees. Siyempre, yung mga empleyado, magulo dito, away-away, di ba? Oo. Hindi natutuloy, di ba? Divide and conquer pero ang kasi ginagawa. Pinagmulan nun, siguro may aligasyon na nagsabi na yung pirma ko dyan, hindi naman aking pirma, di ba? So yung mga ganong mga pamamaraan. Pero tahasang nagsasabi, parang dekada 60 pa yata yun. Oh yes, oo. Pero okay. Naku, ang sarap ng usapan namin ni Atty. Herbosa para dito na rin sa ating mga manggagawa. Ito biro nyo itong 555 scheme na ito, pati yung labor contracting scheme na ganito. Pero talagang kinagulat ko dito. Sabi nga ni Atty. Herbosa, siya rin muntik nang mahulog sa upuan niya. Yung paggamit ng ibang pangalan para lang ma-extend yung 5 months, another 5 months. Paano yun? Halimbawa, nasa ibang pangalan ng kontrata, halimbawa ako, pumayag ako doon sa ibang pangalan, paano kung nadisgrasya ako sa trabaho, hindi naman ako yun. So legally, wala akong habol doon. Exactly, di ba? At saka kung di ba, kung ikaw ay hindi nabayaran ng sweldo. Yes, oo. Diba? At sabihin mo, yung sweldo ko, bigay nyo sa akin. Ba't sino ka ba? Ako si Jose Reyes. Hindi, ang empleyado namin si Mark Dumlo eh. Grabe. Ngayon, kailangan mo pa patunayan si Jose Reyes kasi Mark Dumlo, isang tao, di ba? Pupunta ka pa sa korte. Oo. Di ba? Ang daming pwedeng pagmulan na panluloko pag pinabayaan mo. So ako, ang panawagan ko sa mga empleyado, gaano siguro kahirap ang buhay nyo at kayo ay nangangailangan ng trabaho. Maging masusi rin at alamin ng mabuti kung ano yung pinapasukan nyo dahil baka lalo pa kayong mapasama. No? Totoo yan na minsan kailangan ka kumapit sa patilim pero minsan yan din ang problema, yan din ang mitsa ng mga mas marami ng problema pag masyado kang kumapit sa patilim ng nakapikit ang mata. Yun. Buksan sana ang mga mata. No? Pag ikaw ay pinirma ng kontrata, iba pangalan mo, alam mo lokohan na yun. Yes. Hindi na legal yun eh, di ba? Nagdudumilat na katotohanan na yun, Atty. Herbosa. Dapat nung pumunta ka na sa pulis at ikusumbong sa pulis na ikaw ay ine-estapa, di ba? Well, mabuti na lamang po na pag-usapan natin ito at lumabas siyang ganyang usapin sa tulong na rin ng Senate Committee na pinangunahan ni Senator Raffy Tulfo. Well, maraming gusto ko man pahabain talaga, Atty. Herbosa. Napakaganda ng ating usapan, very informative, eye-opening, ika nga. Para sa kapakanan ng ating mga manggagawa. Pero we're running out of material time siguro. Atty. Herbosa, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo. Maraming salamat sa Department of Labor and Employment at sa kagawaran na inyong pinangungunahan. Thank you very much po, Atty. Herbosa. Walang anuman at maraming salamat din sa oportunidad. Salamat, Kari. Thank you very much. Yan po ang ating butihing director. Mula sa Department of Labor and Employment, pinangungunahan po niya ang Bureau of Labor Relations. Director 4, Atty. Arturo Alfonso J. Herbosa. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilitan ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sana po nakatulong kami sa ating mga manggagawa sa impormasyon na ibahagi ni Director Herbosa dito sa edisyon ito. Lalo na dun sa issue ng 555 scheme. Yan po yung tinatawag na para hindi kayo magawang permanente sa trabaho. Kasi pag sumampa ka na ng 6 months, o lumagpas ka na ng 6 months, o lumagpas ka ng 6 months, maski isang araw lang, by law, sa ilalim ng batas, permanente ka na. Pwede ka na maging permanente sa trabaho. Pag naging permanente ka sa trabaho, kaakibat niyan yung mga benepisyo para sa isang regular na empleyado. Ano yun? Pagtaas sa sweldo. Yung mga benepisyo. Halimbawa, kung may medical yan, kasama ka dapat. Kung may HMO yan, kasama ka dapat. Kasi regular employee ka eh. Okay? Kapag hindi ka regular employee, halimbawa, contract service ka lang, yung wala ka pang 5 months, hindi ka subject doon. Okay? Pero ang masakit dito, yung pinag-usapan namin, yung huling pinag-usapan namin, at pareho kami halos mahulog sa upuan ni Director Herbosa, yung binunyag ni Senator Raffy Tulfo na merong mga service contracting agencies o ilang kumpanya ang ginagawa para maiwasan kang ma-regular. Pero dahil sa kailangan nila ang skills mo at ang expertise mo doon sa trabaho na yon, ang gagawin nila, aalukin ka nila ulit ng trabaho for another 5 months. Remember, for another 5 months. Pero iba ang pangalan na ilalagay sa kontrata. Nakuha niyo yun?
Nakuha niyo yun? O, so, nakakaano yun, nakakapanindig balahibo yun. Hindi dapat, yun talagang nagdudumilat na violation ng batas. Hindi lang ng batas, kundi ng karapatang pantao mo. Kung pipirma ka doon, kapit sa patalim, sabi nga. Pero, mga kababayan, ika nga sabi nga ni ito ni Herbosa, kapit sa patalim, pero siguradong malalim ang magiging sugat nun sa iyo. Unang-una, kapag may nangyari sa iyo sa pinagtatrabahuhan mo, nagkasakit ka, nawalan ka ng trabaho, hindi ka nabayaran ng sweldo, paano ka makakasingil kung hindi naman yun ang pangalan na nakalagay sa kontrata pero tinatrabaho mo? Di ba? Paano yun? Naputulan ka ng daliri o nabalian ka ng braso sa pagtatrabaho, paano ka magkiklaim ng medical benefits kung hindi naman ang pangalan mo nakalagay sa kontrata? Ang masakit niyan, halimbawa, nagbabayad ng SSS, nagbabayad ng Pag-ibig, nagbabayad ng ng PhilHealth. Ang alam mo, binabayaran, ibang tao yung binabayaran, hindi nagbabayad, hindi ikaw. So wala kang claim, di ba? So mag-ingat po tayo doon. Alam kong mahirap ang buhay ngayon, pero mas mahirap po ang kasasadlakan ninyo kapag mga kababayan ko dito sa Pilipinas, pinatulan nyo yung ganyang klase ng sistema. Ingat po tayo. Mahaba pa sana pag-usapan natin, kaya lang we're running out of material time. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Muli po hanggang sa susunod na edisyon ng programang ito, dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.